Abangan kung bakit nagagalit si Rokon na sinuntok ng malakas si Rolfie at kung bakit napunta ang relasyon ng dalawang magkaibigan sa ganitong sitwasyon kung saan makikitang sinaksak ni Rolfie ang dibdib ni Rokon para ialay ang bangkay ng Berserker sa Emperador. Kabanata 128. Natataranta na ang mga mamamayan ng Caryas dahil sa mga kakaibang obelisk na nagpakita sa buong imperyo. Ang matandang mami pa ang nangunguna para gabayan sila na pumunta sa ligtas na lugar sa ilalim ng lupa bago pa mahuli ang lahat. Hanggang sa napansin niya ang kakaibang individual na ito na si Jakul pala na patagong nakikisama sa mga mamamayan na lumilikas sa kalagitnaan ng kaguluhan. Nagrereklamo pa siya na sinabing nakakahiya raw ang ginagawa niya sapagkat bilang si Lord Jakul ay napilitan siyang makisama sa mga mahihinang tao. Nagulat na lang siya nung biglang nabalot ang buong katawan niya ng mga bendahe at sinabi ng matandang mami na alam na niya nga kung sino ito. Samantalang si Jakul ay nagrereklamo pa na tinanong kung ano raw ang ginagawa ng matanda at dagdag pa niya kung alam ba niya kung sino siya. Pero nagagalit na ang mukha ng matandang mami na sinabing siyempre, alam niyang siya si Jakul na technical advisor ng emperador. At may maraming bagay daw na gustong tanungin ang matandang mami sa kanya kaya mas lalo pang kinabahan si Jakul dahil sa mga salitang narinig niya. Sa madilim na eskinita ay biglang may sumigaw ng malakas na sinabing mga traidor. Si Jakul lang pala yun na nakatali na sa upuan at pinagbabantaan ang dalawang kaharap niya sapagkat ang lakas ng loob nila na suwayin ang utos ng kanilang Panginoon at sa tingin ba nila ay walang mangyayari sa kanila. Pero sinabihan lang siya ng matandang mami na wala naman siyang karapatan na sabihin ang mga sinabi niya sapagkat nagtangka nga siyang tumakbo papalayo kasama ang mga tao. Ang sumbat lang ni Jakul ay ginawa niya ang lahat ng mga iniutos sa kanya kaya nga nagawa niya ang Bloodstone Condenser. Pero tinanong lang siya ng matandang mami na kung gano'n naman pala ay bakit naman siya tumatakbo. Bigla na lang nagulat ang matandang mami dahil sa sagot ni Jakul na kasalanan daw ng magulong hangal na yun. Ang lalaking dinala ni Rolfie na pumaslang kay Menit at pati na rin sa lahat ng mga halimaw na nasa panig nila. Alam na nga ng matandang mami na si Rokon ang tinutukoy ni Jakul. Nagrason pa si Jakul na wala raw siyang pagdududa sa intensyon ng kanilang Panginoon at gayunpaman ay sumilong lang siya kung sakali na may mangyari. Para kapag nangyari ang pinakamasamang sitwasyon ay meron pa ring naroroon para pagsilbihan ang kanilang Panginoon. Sa kinarami-raming pagpapaliwanag ni Jakul ay iisa lang ang naintindihan ng matandang mami kaya ang tanong niya ay kung sa tingin din ba ni Jakul ay mapanganib si Rokon. Nagulat lang ang taong aso at napatanong na lang siya sa matandang mami kung kilala niya ba ang taong yun. Nagmamayabang pa na may kinang-kinang ang mukha ng matandang mami na sinabing siya ang tumulong sa lalaking iyon para tumakas. Kaya nagulat na lang na napanganga si Jakul sa nalaman niya pero biglang may mabilis na mataliw na kuko ang dumikit sa kanyang leeg. Nanginginig na ang kanyang boses na tinanong kung bakit. Habang sinaos ay pinapakita niya ang mabangis niyang katangian na hinahawakan ang leeg ni Jakul. Nag-iba pa ang pagmumukha ng matandang mami na sinabihan si Jakul na hindi niya raw papatagalin pa ang pag-uusap nila. Kaya tinanong na niya nga kung ano ang mga obelisk na nagpakita sa buong syudad. At kung ano ang kinalaman ng mga ito sa mga Bloodstone Condensers. Kung hindi raw sasabihin ni Jakul ang mga sagot sa mga katanungan niya ay itatali niya siya sa isa sa mga obelisk. Napatahimik lang si Jakul sa pagbabanta ng matandang mami kaya inumpisahan na niya nga ang pagpapaliwanag niya sa pagsabi ng ang isang crystallized na bloodstone ay hindi pwedeng maihalo sa ibang materyal. Nanlamig ang buong mukha ng matandang mami nung binanggit ni Jakul na kahit ilang napakaraming tao pa ang gamitin nila para sa eksperimento ay palaging parehas lang din ang resulta. Habang naghahanap ng mga bakas ay may natagpuan silang mga larawan na nakapinta sa pader sa loob ng isang underground ruin. Napansin nilang nanggaling ito sa hindi nila malaman na sibilisasyon pero meron silang nalaman na lubos na nakakaakit para sa kanila. Ito ay ang paraan para pagsamasamahin ang mga kaluluwa ng napakaraming tao sa iisang bloodstone. At ang kagamitan na ginagawang posible ang paraan nila, ang blueprint para sa bloodstone condenser ay ang mga obelisk na nagsisilbing mga ugat para sa condenser. Naipatayo ang mga ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Horud. Ang mga obelisk ang kumukuha sa lakas ng buhay ng mga tao at hinahalo ang mga nakuhang lakas ng buhay sa underground condenser. Gustong klaruhin ng matandang mami ang narinig niya kaya ang tanong niya ay kung sinabi ba talaga ni Jakul na 10-10 mga tao, kung hindi daan-daan ang mga pinag-eksperimentohan nila. Pero ang sagot lang ni Jakul ay hindi yun ang problema.
Dahil sa sandaling inumpisahan na ni Horut ang ritual ay wala nang makakapigil sa pagbabalik ng kanilang Panginoon. Kahit na gawin pa nila ang lahat ng kanilang makakaya para ilikas ang mga daan-daang taong mamamayan. Ang lahat ng mga taong hindi nila naligtas sa loob ng syudad ay mamamatay ang libo-libo sa kanila. Sa kabilang dako naman kung saan nagaganap ang matinding labanan ng dalawang magkaibigan ay nagtatakang tinanong ni Rokan kung ano ang ginagawa ni Rolfi sa panig ng kalaban. Ang sagot lang ni Rolfi ay hindi na raw yun mahalaga sapagkat wala namang kinalaman ang tagalabas na katulad ni Rokan sa nangyayari ngayon sa imperyo nila. Iminungkahi pa ni Rolfi na umalis na si Rokan kung gusto pa niyang iligtas ang sarili niya. Pero biglang lumundag si Rokan kaya mabilis siyang nakalapit kay Rolfi na nakahanda na ang kanyang kamao. Nagagalit pa siyang sinuntok ang pagmumukha ni Rolfi habang sinasabi na tumahimik ang batang ito. Hindi ba raw niya naiintindihan ang lahat ng mga paghihirap na dinanas ni Rokan? Sinabi pa ni Rokan na si Rolfi na lang ang umalis. Pero seryoso pa rin ang mukha ni Rolfi na parang nagagalit na sinabi na niya raw kay Rokan na umalis na siya. Habang ginamit ang abilidad niyang gumawa ng poste para tamaan si Rokan. Nagulat na lang si Rokan sa nakita niyang seryosong mukha ni Rolfi kaya alam niyang hindi na nakikipagbiruan si Rolfi sa kanya. Pero nang asar pa si Rokan na masyado na raw klise ang brainwashing na tinanggihan naman ni Rolfi at sinabing hindi raw siya na brainwash pero ipinagpilitan pa ni Rokan na ililigtas niya raw si Rolfi sa pagkaka-brainwash. At ang pinakamainam na paraan para palayain ang isang tao mula sa brainwashing ay physical therapy kaya inihanda na nga ni Rokan ang kamay niya pero sinigawan lang siya ni Rolfi habang seryoso pa rin ang mukha niya. Nagtinginan na nga lang ang dalawa na parang may nagbabadyang unos at si Rokan na nga ang unang sumugod. Naiwasan naman ni Rolfi ang mabilis na kamao ni Rokan pero hindi niya inaasahan ang kabilang kamay ni Rokan na humawak sa buong mukha niya. Nakangisi pa si Rokan na binalaan si Rolfi na masakit daw ang inihahanda niyang daliri niyang ito at pinitik na niya ng malakas ang noo ni Rolfi. Sa sobrang lakas ng pitik ni Rokan ay napahiga na lang si Rolfi sa sahig na nagkukulay pula pa ang noo niya dahil sa sakit. Pinagalitan pa ni Rolfi ang mga Sand Warriors kung ano raw ang tinitingin-tingin nila imbes na hulihin na nila si Rokan. Kaya mabilis nang ang pinalibutan ng mga Sand Warriors si Rokan gamit ang kanilang mga sibat. Sasaksakin na nga ng isa sa kanila si Rokan pero madali lang na sinunggaban ni Rokan ang sibat ng sumugod na Sand Warrior at malakas na pinutol ang tangkay nito. Habang hawak-hawak ni Rokan ang pinutol niyang sibat ay mabilis siyang lumapit sa Sand Warrior at isinaksak ang sibat sa mismong ulo nito. Sabay-sabay nang ang sumugod ang iba pang mga Sand Warriors habang nakahandusay na lang sa sahig ang bangkay ng Sand Warrior na inunang paslangin ni Rokan. Madali niya lang na iniwasan ang sibat na tatama na sana sa kanya at sa sobrang lakas ng suntok ni Rokan ay dumiretsyong bumaon ang kanyang kamao sa ulo ng Sand Warrior na para bang wala itong armor. Nakapinta sa buong ekspresyon ni Rolfi na hindi siya makapaniwala sa nasasaksihan niya ngayon. Sapagkat sa lahat ng mga Sand Warriors na sumugod kay Rokan ay wala ni isa sa kanila ang nakaligtas sa kanyang kamao kaya sa huli ay tinatayuan niya na lang ang bangkay ng mga pinaslang niyang Sand Warriors. Naging malagim na nga ang buong paligid na tumingin si Rokan sa likuran niya at dahan-dahan siyang naglakad papalapit kay Rolfi na kinakabahan na ang babae kung ano na ang susunod na gagawin ni Rokan sa kanya. Inihanda na ni Rokan ang kanyang kamao at mukhang sinuntok na niya nga si Rolfi. Kabanata 129. Nagbukas na ang pintuan at mag-isa lang si Rolfi na pumasok sa silid kung saan may dalawang malaking kristal na nagliliwanag ng kulay pula. Nagpapawis pa si Rolfi na parang kinakabahan na tinitignan ang katawan ni Horut na kinukunan ng enerhiya para paganahin ang kagamitan nila na gagamitin para muling buhayin ang emperador. Bilang isang tapat na tagapaglingkod ng kanilang emperador ay walang reklamo si Horut sa ginagawa sa kanya. Lumapit lang ang mata at sinabing parang tapos na ang pinagawa niya kay Rolfi. Tinanong na ng malaking mata si Rolfi kung pinatay na niya ang lalaking yun. Seryoso lang ang mukha ni Rolfi na hindi nagsalita at itinaas niya ang kanyang kamay. Ginamit niya pala ang kanyang abilidad para ilabas ang nakabaon na isinumpang hiyas sa nakahandusay na katawan ni Rokan na wala ng buhay. Pinagmasdan nga ng mabuti ng emperador ang keystone at sinabi niya lang na tinapos na ni Rolfi ang pinagawa niya sa kanya. Tinanong na ni Rolfi kung tapos na ba sila? Kaya ngayon ay sinabihan na niya ang emperador na tulungan siyang iligtas si Arima at ang mga bata. Sinagot lang siya ng emperador na kung hinahanap sila ni Rolfi ay pinunta na niya raw sila sa isolation ward at sa sandaling matapos ang ritual ay ipapadala niya raw sila sa kanya.
Nagulat na lang si Rolfie nung nalaman niyang nasa isolation ward lang pala sila kaya tinignan niya si Rokon at iniwan niya na lang ang katawan ni Rokon para puntahan sila Arima. Mas lalo lang naman na lumapit ang napakalaking mata para suriin ng mabuti ang walang buhay na katawan ni Rokon. At sinabi niyang nakakawili raw at nagtataka na lang siya kung papaanong nakaya ni Rokon na makapunta sa lugar na ito. Sapagkat kung may kakayahan siyang paslangin si Menit ay nangangahulugan na malakas siya kaya posibleng isa siyang assassin na pinadala ng grupong yun na hindi pa pinapangalanan. Pero nasayang lang daw ang kanilang pagtatangkang paslangin siya sapagkat sa sandaling mabawi niya ang kanyang kapangyarihan ay wala ni isa ang makakatapat na sa kanya. Samantalang ang kamay ni Rokon ay biglang gumalaw at naglakad pa siya ng dahan-dahan para isaksak ang isinumpang hiyas sa nakatalikod na mata na patuloy pa rin na nagsasalita. Hanggang sa nagulat na lang ang malaking mata sa naramdaman niya at tumalsik na rin ang kanyang dugo. Hindi pa pala patay si Rokon na natutuwa pang isinigaw sa malaking mata na sino raw nagsabi na nabigo siya at tinawag pa niyang matang halimaw ang emperador. Nagugulat pa rin ang dumudugo ng emperador na sinabing sigurado raw siyang naglagay siya ng instant death curse sa Keystone pero natutuwa lang na sinabi ni Rokon na dapat sinigurado muna niyang patay na siya sapagkat isa lang sa dalawang puso ni Rokon ang hindi na tumitibok. Samantalang si Rolfie naman ay abalang tumatakbo para puntahan sila Arima at ang mga bata. Inaalala niya na lang ang nangyari kanina kung saan tinanong ni Rokon kung ano ang rason sa desisyon niyang sumali sa panig ng emperador. Habang ang braso ni Rokon ay nakabaon sa ulo ng isang sand warrior. Alam niya raw na estupido si Rolfie pero nagtataka si Rokon kung bakit kumikilos si Rolfie na parang mas malaking hangal. Ibinaling lang ni Rolfie ang tingin niya na parang nahihiya pa at pagkatapos niyang ilantad ang totoo niyang rason ay napatanong lang si Rokon na sinabing si Arima. Nagtanong pa ulit siya na yun lang ang rason kung bakit sinukuan ni Rolfie ang libu-libong mga mamamayan. Sinabi pa niyang hindi ginusto ni Rolfie na iligtas ang mga taong yun sapagkat sina Arima at ang pamilya niya lang ang pinahahalagahan ni Rolfie. Nagalit si Rolfie na pasigaw niya pang tinanong kung anong mali sa rason niya. Sino naman ang hindi pipili sa napagdesisyonan niyang gawin? Kaya nagalit na rin si Rokon na sinagot si Rolfie na siguro kung ibang tao ay yun nga ang magiging desisyon nila pero inaakala niyang hindi ganun si Rolfie. Tinanong lang ni Rolfie na ano? Dahil isa siyang maharlika ng Karyas. Siya ay isang high-level witch doctor. Ano naman ang pakialam niya sa lahat ng yun? Sapagkat ang lahat ng mga titulo niya ay walang silbi sa kanya. Tumahimik na lang si Rokon na walang maisagot sa mga tanong ni Rolfie. Kaya tinanong niya na lang pabalik si Rolfie kung wala ba talaga siyang nalalaman. Nung tinanong ni Rolfie kung ano ang tinutukoy ni Rokon ay sinabi niya lang nakalimutan niya na lang daw ito. Naging seryoso ang tingin ni Rokon na tinanong niya na kung pinaslang siya ng emperador ay nakakasigurado ba si Rolfie na magiging ligtas sila Arima. Wala nga talagang kamalay-malay si Rolfie sa totoong pwedeng gawin ng emperador kaya tinanong niya na lang kung ano ang plano ni Rokon. Pinatahimik lang siya ni Rokon at sundin niya lang daw ang sasabihin ni Rokon. Ang utos lang nga ni Rokon kay Rolfie ay umalis siya kasama si Arima at ang mga bata dahil mag-isa niyang papaslangin ang emperador. Umiiyak na lang si Rolfie na inaalala ang usapan nila ni Rokon kanina habang patuloy pa rin siya na tumatakbo para puntahan sila Arima. Sa kabilang dako naman ay abala pa rin si Rokon sa katuwaan niya at sinasabihan pa niya ang malaking mata na mas bilisan pa nito na magpaikot-ikot habang nagrereklamo ang mata na umalis na si Rokon sa kanya. Hanggang sa nagulat na lang si Rokon dahil nakabuka na ang mga pakpak ni Horut na papalapit na sa kanya. Mabilis na ngang sinunggaban ni Horut ang leeg ni Rokon para lumayo siya sa emperador at nakagawa pa ng malaking pagsabog ang epekto ng pagbangga nila sa pader. Tahimik lang si Horut na pinagmamasdan si Rokon na nanginginig na ang mga braso niya na sinusubukan na alisin ang pagkakahawak ni Horut sa kanya. Nahulog na lang ang isinumpang hiyas na nakabaon sa malaking mata at sinabi nito na kamangha-mangha raw ang pagtatangka ni Rokon pero hindi yun sapat. Dahil isang beses lang na pwedeng gamitin ang sumpa na nasa Keystone. Sinabihan pa niya ang taong si Rokon na nakikipaglaro siya sa kamatayan. Tumalikod lang ang mata at tinignan ang nagliliwanag na krus. Nilapitan niya ito at unti-unti na siyang pumasok sa liwanag. Nagtaka na lang si Rokon kung ano ang nangyayari. Kung papaanong pumasok ang mata sa lupa. Hindi niya naman inaasahan na may mabilis na kamay ang hahawak sa buong leeg niya at malakas nang ang ibi na ni Horut ang katawan ni Rokon sa sahig. Dumapo na rin si Horut sa sahig at sinabi na niya kay Rokon na natapos na ang lahat. Tinanong lang ni Rokon kung ano ang ibig sabihin ni Horut.
Ibinunyag na nga ni Horot na may sapat ng kapangyarihan na nakalagay sa kagamitan kaya wala nang balikan ang mangyayari ngayon. Sa kabilang dako naman kung saan naroroon ang matandang mami ay nagulat na lang siya nung napansin niyang may nagliwanag na kulay pula sa likuran niya. Napansin na nga ng matandang mami na nagsimula na ang ritual para muling buhayin ng emperador habang tinitignan niya ang obelisk na mistulang may lumabas na kakaibang mga bagay sa itaas na bahagi nito. Mga boss, kung nag-e-enjoy kayo sa mga quality na Tagalog recap videos ng channel na ito ay mas enjoyable kapag kayo ay nag-like, subscribe, at share sa mga kakilala nyo dahil ito ay para na rin sa patuloy na pag-upload ng mga quality videos sa channel. Mag-like at follow na rin kayo sa aking Facebook page na kapareho rin ang pangalan na The Comics Reader kapag gusto nyo ng mga recommendations na babasahin at mga quality short videos na papanuurin. Maraming salamat!